Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, ilalahad natin ang buong kwento ni Mary Ann Moslog. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan sa Misamis Oriental at pag-angat bilang isang negosyante. Hanggang sa pagkakadawit nga ng kanyang pangalan sa multi-milyong pisong textbook scam na yumanig sa buong Department of Education ng dekada 90. Pinaniniwala ang peneke ng ginang ang kanyang pagkamatay gaya ng nangyari umano kay Cathy Cabral para matakasan ang kanyang kasalanan sa bayan. Bago pa man mauso ang flood control scam, nauna na ang textbook scam. Ating ngang talakayin ang tila magkaparehong kwento ni Cathy Cabral at Mary Ann Moslog. Sa pagkamatay nga ng dating Undersecretary ng DPWH na si Cathy Cabral, maraming Pinoy ang nagsabi na baka pineke lamang ng ginang ang kanyang pagkamatay para makatakas sa anomalya at korupsyon ng kanyang ahensya. Dahil dito, hindi maiwasan ng iba na i-bring up ang tungkol sa babae na pineke ang pagkamatay para nga takasan ang ginawa niyang kasalanan sa pang-i-scam. Ang ginang kasi ay muntik na ring makatakas sa mga kaso laban sa kanya, pero dahil bumalik siya sa Pilipinas, naputol ang inaasam-asam niyang kalayaan. Sa ating video ngayon, kilalanin natin ang tinaguriang textbook scam queen na muntik nang makatakas sa batas. Ang babae na ito ay kinilalang si Mary Ann Moslog, 57 years old. Siya ay nagmula sa Talisayan, Misamis Oriental. Ayon sa mga nakakilala kay Mary Ann, siya ay may strong personality. Magaling din daw magsalita ang babae at magaling manghikayat. Si Mary Ann ay nagtatrabaho bilang medical representative sa Davao City ng taong 1992. At December ng taon na iyon, siya ay na-promote bilang assistant sales manager at siya ay na-assign sa Butuan, kung saan nakilala niya ang kanyang naging asawa na si Romel Moslog. Taong 1997 nang si Mary Ann at Romel ay nagtatag ng sarili nilang kumpanya na tinawag na Esteem Enterprises. Ang kumpanya na mag-asawa ay nakafocus sa pagkuha ng mga kontrata sa gobyerno na nagde-distribute ng mga gamot at libro. Pero hindi pa man tumatagal ang kumpanya ni Mary Ann, nasangkot na ito sa kontrobersya. Ayon sa mga balita ng taong 1998, si Mary Ann ay nakipagsabwatan sa dalawang opisyal ng Department of Education, Culture and Sports o DEX. Ang mga opisyal ay kinilalang sina Emilia Aranas, Chief Accountant ng Region 8 at si Ernesto Guiyang, Chief of Budget and Finance Division ng Region 8. Napag-alaman sa investigasyon na prinoseso at inaprobahan ni na Emilia at Ernesto ang mga dokumento tungkol sa 24 million pesos supply contract sa kumpanya ni na Mary Ann na Esteem Enterprise. Ang sinasabing sub-allotment release order ng kontrata ay dinoktor at pineke lamang pala. At January 19, 1999 nang nahuli si Mary Ann nang nag-deliver siya ng 3 million pesos sa Department of Budget and Management. Ang ahensyang naglalabas ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa mga balita, bandang alas 12 ng tanghali, nang dumating si Mary Ann sa Gate 7 ng Malacanang at nagbigay ng box na nasa loob umano ng dilaw na plastic. Ang delivery nga na ito ay naka-address noon sa Budget Secretary noon na si Benjamin Jokno sa panahon ni dating Presidente Joseph Estrada. Tinanggap naman ito umano ng isang empleyado ng DBM. Subalit nagulat ang staff ni Jokno nang buksan ang box dahil naglalaman pala ito ng napakaraming pera na ang halaga ay 3 million pesos. Agad namang hiningi ni Jokno ang tulong ng NBI para imbestigahan ang tungkol sa pera dahil tingin niya ito ay isang suhol. At ang 3 million pesos nga na ito noon ay napakalaking halaga. At sa investigasyon, napag-alaman na si Mary Ann ang nag-deliver ng mga pera. Dahil dito, ipinatawag nga ng Senado si Mary Ann para dumalo sa hearing. Sa hearing, makikita pa nga si Mary Ann na may hawak na dilaw na plastic na katulad ng idiniliver niya sa Malacanang. Napag-alaman din na kasama pala ni Mary Ann ang kanyang asawa nang idiniliver ng ginang ang pera. Ayon sa NBI, sinabi sa kanila ni Mary Ann na ang 3 million pesos ay para sa dating Deputy Executive Secretary at isang consultant noon
sa Office of the President. Ayon naman sa dating senador, si Mary Ann daw ay parte ng Gang of Four o grupo ng mga 4 na mga babaeng sinusubukang isecure ang 200 million pesos budget mula sa DepEd para sa procurement ng mga textbook. Subalit itinanggi naman ito ni Mary Ann. Ayon nga sa trial, ang suhol na ibinigay ni Mary Ann ay para sa iba pang kontrata na nagkakalaga ng 400 million pesos. Gusto umano ni Mary Ann na mapabilis ang pagpapalabas ng budget para sa procurement ng kanilang kumpanya ng mga high school textbooks na ipapamahagi sa buong Pilipinas. Sinang-ayunan naman ito ng dating sekretary ng DepEd at sinabing inimpluwensyahan siya ni Mary Ann para pirmahan ang tungkol sa 200 million pesos textbook procurement. Napag-alaman din sa trial na hindi bababa sa 65% na budget para sa mga textbooks ang napupunta lamang sa mga suhol ng opisyal na ibinibigay ng kumpanya ni Mary Ann para makakuha sila ng mga kontrata. Dahil dito, si Mary Ann nga ay itinuturing na textbook scam queen. Pinaniniwalaan ang modus ni Mary Ann ay overpriced ang kanyang mga textbook at hindi totoong na-deliver ang mga nasabing libro at substandard pa ang kalidad ng mga nasabing aklat. Sinabi din na bago nga imbestigahan ang panunuhol ni Mary Ann, marami na siyang nakuhang kontrata sa paggawa ng mga textbook. February 1999 nang formal nang kinasuhan ng NBI si Mary Ann ng false testimony, corruption of public officials, violation ng anti-graft law, violation ng Presidential Decree No. 46 na pagbabawal para sa mga pribadong tao na magbigay ng regalo sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno, falsification of public documents at tax evasion. Bukod sa kanya, inaresto din si Emilia at Ernesto at kinasuhan naman ng graft. November 2008 nang inutos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Mary Ann, Emilia at Ernesto. Pero ang arrest warrant para kay Mary Ann ay hindi na isilbi sa kanya. Sapagkat ng taong 2019, ang abogado ni Mary Ann ay nagsumiti ng death certificate umano ng babae na nagsasabing si Mary Ann ay pumanaw na dahil sa cardiopulmonary arrest. Ito nga ay 9 na taon matapos ihain sa kanya ng Sandigan Bayan ang kanyang warrant of arrest. Bukod sa pagsumite ng abogado ni Mary Ann, ng kanyang death certificate ay wala lang naging ibang detalye tungkol sa kanyang pagkamatay. Dahil dito, ang kaso nga ni Mary Ann ay na-archive o pansamantalang naisantabi ng korte. Samantala ng January 2021, ang mga inarestong sina Emilia at Ernesto na kasabwat ni Mary Ann sa textbook scam ay napatunayang guilty sa kasong graft and corruption at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Pinaniniwalaan naman na ng panahon na ito, hiwalay na si Mary Ann sa kanyang mister na si Romel. Subalit ang pagkamatay nga ni Mary Ann ay isang malaking palabas lamang pala. Dahil ang textbook scam queen ay pineke ang kanyang pagkamatay. At ang kanyang panloloko ay kanya pang ipinagpatuloy. Napag-alaman na nagtatago pala si Mary Ann sa Amerika at ikinasal pa sa isang Amerikanong si Michael Lee Smith na kalaunan ay kanyang naging partner in crime. Ayon sa records ng Amerika, wanted si Mary Ann para sa kasong theft at fraud na nagkakahalaga ng 21 million pesos. Ang modus na mag-asawa ay kukuha ng trabaho bilang salesperson si Mary Ann sa radyo o print advertising company. At makalipas ang ilang buwan, ang asawa naman ni Mary Ann na si Michael ay kukuha ng isang maliit na opisina malapit sa pinagtatrabahuhan ng Pinay at magkukunwaring career guidance counselor. Pagkatapos, magre-recruit si Mary Ann ng mga immigrants sa Amerika na gustong magkaroon ng trabaho sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho na kunwari ay hawak ng itinayong peking kumpanya ng kanyang asawang si Michael. Kapag may immigrant na nahikayat si Mary Ann, dadalhin niya ito sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho para ipakita na iyon kunwari ang itinayo na kumpanya ng kanyang asawa. Hindi naman nagtataka ang mga katrabaho ni Mary Ann dahil akala nila kliyente lamang ang mga taong iyon na dinadala ni Mary Ann sa kanilang opisina. At para nga makapasok sa nasabing trabaho, hihinga ni Mary Ann ng pera ang mga immigrant. Pag nakuha na ni Mary Ann ang pera, aalis na sila sa nasabing state kung nasan sila naroroon at lilipat naman ng ibang lugar para muling makapangloko.
At sa kabuuan, 34 na mga biktima ang naloko ni Mary Ann. Nagsampa nga ng kaso ang mga biktima ng mag-asawang Smith. Nasangkot din si Mary Ann sa credit card fraud. At December 2007 nang inaresto si Mary Ann at nag-plead ng guilty sa kasong isinampa laban sa kanya. Pansamantalang nakalaya ang babae matapos magpiyansa. Pero kalaunan napatunayan si Mary Ann na guilty at nahatulan ng 6 na taong pagkakulong. Matapos makulong sa Amerika, pinaniniwalaang bumalik ng Pilipinas si Mary Ann sa hindi malamang petsa. Subalit pagbalik ng ginang sa Pilipinas, nagpalit na siya ng kanyang pangalan at nagpanggap bilang Dr. Jessica Francisco. At habang nasa Pilipinas, tila hindi natuto si Mary Ann sa mga ginawa niyang mali at inulit pa ang pang-i-scam sa mga inosenteng Pilipino. Taong 2022, isang nagngangalang Dr. Jessica Francisco ang nag-file ng kaso laban sa dating Executive Secretary ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos na si Vic Rodriguez tungkol sa fraudulent activities umano ng lalaki. Kahina-hinala para sa mga pulis ang kaso kaya nag-umpisa silang imbestigahan ang sinasabing si Dr. Jessica Francisco. At sa investigasyon nga napag-alaman na isang babaeng nagngangalang Dr. Jessica Francisco ang mayroong kaso. At ang Dr. Jessica na ito ay pinaniniwalaang si Mary Ann na gumagawa ng isang investment scheme kung saan nagpapanggap ang babae na supply ng water system at gamot sa BARMM. Nagreklamo ang 2 tao na niloko umano sila ni Mary Ann at na-scam sila ng malaking pera. Sinabi nga ng isa sa mga complainant na kinaibigan siya ni Mary Ann ng September 2021 hanggang sa nahikayat siya nito na mumuhuna ng 5 million pesos sa isang BARM project at pinangakuan nga na makakakuha siya ng 65 million. Matapos ang 1 taon, nagbigay si Mary Ann ng manager's check sa complainant na nagkakahalaga ng 58 million pesos bilang bahagi umano ng kanyang investment. Subalit tumalbog ang nasabing tseke. Bukod sa mga niloko ni Mary Ann, ang totoong Dr. Jessica Francisco ay nag-file na din ng kaso laban kay Mary Ann. At September 25, 2024, nang inaresto si Mary Ann ng NBI. Sinampahan siya ng falsification of public documents at violation ng anti-alias law. Nang naaresto nga si Mary Ann, nadiskubri ng NBI na ang fingerprint na nagpakilalang si Dr. Jessica Francisco ay nagtugma sa fingerprint na wanted na si Mary Ann, ang textbook scam queen at pinaniniwalaang pumanaw na. Sa isinagawang verifikasyon ng NBI sa mga korte, natuklasan na si Mary Ann na kinilala din bilang Mary Ann Evans Smith at Mary Ann Tupa Maslog Smith ay may mga warrant of arrest sa Makati at Parañaque para sa kasong estafa. Hindi pinayagan si Mary Ann na magpiyansa sa dami ng mga kaso laban sa kanya. At sa wakas, sa unang pagkakataon nakulong na rin si Mary Ann sa Pilipinas, ngunit dahil lamang sa ibang kaso at hindi dahil sa textbook scam. Bukod doon, nabunyag din na ang textbook scam queen na inakala nga ng marami na patay na ay buhay pa pala. Dito na nga na-realize ng buong Pilipinas ang kontrobersyal na si Mary Ann ay pineke ang kanyang pagkamatay para matakasan ang krimen na kanyang ginawa. Itinanggi naman ni Mary Ann na siya ang Mary Ann na wanted noon para sa 24 million pesos na textbook scam. Ngunit, wala pa nga ang 1 buwan si Mary Ann sa kulungan ay muling naging maingay ang kanyang pangalan. Ito ay nang lumabas nga si Mary Ann sa hearing ng dating mayor ng Bambang Tarlac na si Alice Guo. Nang panahon na ito, iniimbestigahan ng Senado ang totoong pagkakakilanlan ni Alice Guo at ang kaugnayan niya hinggil sa illegal na pogo. At October 4, 2025 nang dumating nga sa Senado si Mary Ann, suot ang isang bulletproof vest sa ibabaw ng kanyang detainee uniform. Bago nga magsimula ang hearing, nilinaw muna kung sino ba talaga ang resource person, kung siya ba ay si Jessica Francisco o si Mary Ann Moslog. Ayon naman kay Mary Ann, siya ay si Jessica Francisco. Subalit isiniwalat nga ng NBI na base sa investigasyon, iisa ang fingerprint ni Jessica at Mary Ann Moslog. At ay nga sa siyensya, unique o natatangi nga ang fingerprint ng bawat tao. Hindi kailanman magiging magkapareho ang fingerprint ng 2 tao. Kaya nga ang fingerprint ang isa sa pinaka-importanteng ebidensya na ginagamit sa forensic science. Ibig sabihin lamang nito,
Si Mary Ann Moslog talaga ang nagpakilalang Jessica Francisco. Dahil nga sa usapin na ito, naghinala nga ang mga senador na ang kaso ni Mary Ann ay maaaring magbigay liwanag sa kung paano ginagamit ang peking identity para makalusot sa batas. At hinambi nga ito sa kaso ni Alice Guo na gumamit din ng peking pangalan. Malaking question naman para sa mga senador kung ano ang ugnayan ni Mary Ann kay Alice Guo. At ayon nga kay Mary Ann, hiningi ng Philippine National Police Intelligence Group ang kanyang tulong para pasukuin si Alice Guo na nooy nagtatago. Pumayag umano siyang tumulong sa PNP dahil kilala niya ang abogado ni Alice Guo na si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Inamin pa nga ni Mary Ann na sa pagkakaalam niya, naging magkarelasyon sina Alice Guo at Dong Kalugay. Natawa naman si Alice Guo sa sinabi ni Mary Ann. Ayon pa kay Mary Ann, taong 2022 pa niya kilala si Dong Kalugay kaya daw siya ang hininga ng tulong ng PNP. Sinabi din ni Mary Ann na siya ay nasa Indonesia nang inaresto nga si Guo at ang kanyang mga gastos sa paglipad ay sinagot umano ng PNP. Pero pinabulaan na naman ito ng PNP at sinabing si Mary Ann ang lumapit sa kanila at nagboluntaryo na tumulong sa pagpapasuko kay Alice Guo. Ayon nga kay Mary Ann, merong sinabi sa kanya na may mahalagang impormasyon si Alice Guo. Tinanong naman ng mga senador kung ano ang impormasyon na ito. Sinabi nga ni Mary Ann na isiniwalat sa kanya ni Alice ang mga pangalan ng mas malalaking tao na nasa likod ng iligal na pogo. Samantala, tumaas naman ang boses ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Mary Ann. Ayon sa senador, meron siyang impormasyon na nakuha na nagsasabing kaya pinuntahan ni Mary Ann si Alice ay dahil may pinapapirmahang dokumento si Mary Ann na siya umano magdidiin kay Senator Bato de la Rosa, Senador Bongo at dating Presidente Rodrigo Roa Duterte tungkol sa iligal na pogo. Sinabi pa ni Senador de la Rosa, ang mga katagang, I can pin you down, sabay turo kay Mary Ann. Ayon pa sa senador, ang nag-utos kay Mary Ann na gawin iyon ay isang tao mula sa Malacanang. Wala namang naging tugon si Mary Ann sa akusasyon sa kanya ng senador. Naging controversial nga ang hearing dahil matapos tanungin si Mary Ann ng isang senador, sumagot ito ng thank you for that question. Kaya nga pinuna si Mary Ann ng isang senador at sinabing, hindi ito Miss Universe. October 8, 2024 habang gumugulong ang hearing kay Alice Guo, na-cite in contempt si Mary Ann dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ng senador. Ito ay kahit pa nasa kustodiya na siya ng NBI para sa ibang mga kaso. Sinabi din sa hearing ng isa pang senador na gusto niyang paimbestigahang maigi si Mary Ann dahil may impormasyon siyang nakuha na si Mary Ann ang may kinalaman sa pagtakas ni Alice Guo. Kaya naman dahil sa pagkamatay ng DPWH Executive Secretary Cathy Cabral, hindi maiwasan ng ibang mga netizens na ikumpara ang kanyang kwento sa storya ni Mary Ann Moslog. Matapos nga ang paglitaw ni Mary Ann sa hearing, nagulat ang mga Pinoy sa mga lumabas na revelasyon. Tinawag siyang scammer to the max, con artist at reyna ng kasinungalingan. Nananatili nga sa kulungan si Mary Ann matapos ang hearing. Agad namang umapila si Mary Ann sa mga kaso laban sa kanya at nagpasa ng petisyon para makapag-bail. Ngunit lahat ng ito ay binasura ng korte. At January 28, 2025, nang napatunayan si Mary Ann ng Sandigan Bayan na guilty sa kasong graft and corruption para sa 24 million pesos textbook scam. Siya ay hinatulan ng 6 hanggang 10 taong pagkakulong. Bukod dito, permanente na siyang na-disqualify na humawak ng anumang posisyon sa pampublikong opisina. Matapos ngang makulong ni Mary Ann, nakalaya ang textbook scam queen dahil sa isang peking release order. 5 oras ngang nakalaya noon si Mary Ann nang nalaman ng NBI mula sa Sandigan Bayan na walang utos para pakawala ng babae. Kaya naman muling naaresto ng NBI si Mary Ann at binalik sa kulungan. Agad namang sinibak sa pwesto ang opisyal na nagpalabas kay Mary Ann. At March 2025, pinagtibay na ng korte ang hatol kay Mary Ann. Binigyan din ng korte na ang ginawang pagpeke ni Mary Ann sa kanyang pagkamatay ay ang pinakamatibay na ebidensyang nagsasabi na siya ay guilty. At November 2025,
Wala na ngang nagawa si Mary Ann kundi mag-plead ng guilty sa 29 na kaso ng falsification of public documents at illegal use of aliases. Ayon sa balita, pinagmulta din si Mary Ann para sa pag-plead niya ng guilty sa mga kaso sa kanya. Sa ngayon, si Mary Ann ay nakakulong sa pasilidad ng National Bureau of Investigation sa Muntinlupa. Nakabili man si Mary Ann ng 5 taong kalayaan gamit ang isang peking death certificate, hindi naman siya tuluyang nakatakas sa batas. At katanungan nga ng mga netizens, bakit tila pag may corruption, lumalabas ang pangalan ni Mary Ann? Kung babalikan nga ang panahon na tayong lahat ay nag-aaral, matatandaan na kulang nga ang textbook sa ating mga eskwelahan noon. Marahil ito na nga ang epekto ng pang-scam ni Mary Ann sa mga textbook sa ating lugar, na dapat nga ay ginagamit ng mga estudyante. Ikaw, naniniwala ka ba sa textbook scam? At posibleng ito ay nangyayari pa rin hanggang ngayon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!